Sa ngayon nga po ay nagpapatuloy itong retrieval operation sa isa sa mga nasawi dito po sa pagkatipak ng isang malaking bahagi ng adobe dito po sa ilalim ng tulay ng Barangay Gente de Leon, Valenzuela. At kanina po ay na-monitor po ng mga taga Philippine Red Cross na tagpuan na po yung hinahanap na biktima at sa ngayon po ay kalahati pa lamang daw po yung na-expose yung ulo niya hanggang dibdib, kaya patuloy pa rin po ang ginagawang pag-jackhammer dito nito pong mga taga Valenzuela City Government, yung mga tauhan po ng engineering office, pati na po ng mga rescuer na nagtutulong-tulong para po maalis na ito pong labi ng biktima. At sa puntong ito po ay makakausap po natin si Ginoong Marvin Ilusorio na taga Philippine Red Cross. Marvin, paano ang plano dito? Tuloy-tuloy lang? Tuloy-tuloy lang hanggang sa makuha natin yung katawan. So, inaantay na natin kasi medyo kita na. Ngayon, ina-assess ko po ulit yung area para at least mas fully recover. Hindi kasi natin pwedeng bunutin na lang. Pero kumbaga, hindi pwedeng iangat talaga yung adobe para mahila siya, no? Yes, oo. So, kaya ang ginagawa, inuunti-unti natin i-jackhammer lahat ng bato para at least fully recovered po yung body. Oo, sa report na nakabot sa iyo, di ba nagkaroon ng parang pagkakataon o chance na umangat man lang na kumalso sa isang malaking bato yung tipak ng adobe para madaling makuha? Hindi, no? Kasi flat talaga. Flat talaga eh. So kung makikita niyo yung bato, halos 3 to 4 feet yung thick po niya, yung kapal. Kaya pagbagsak niya, dire-diretso hanggang floor ng bahay nila. So kahit anong oras abutin, kahit umaambon na, umulan na. So talagang i-recover talaga natin yung victim. Kahit anong oras tayo. Maraming salamat sa iyo. Si Marvin Ilusorio po, isa po sa mga nangangasiwa dito at kawani po ng Philippine Red Cross.